Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin yung linear search. Ano ba yung linear search? So yung linear search guys ay isang searching algorithm kung saan ang ginagawa nito is sinesearch niya one by one yung elements. Of course, kaya nga siya search kasi naghahanap siya. So usually ginagamit natin to kapag meron tayong gustong ipahanap na elements. Sinesearch niya one by one kada elements. Okay? So kumbaga, kung i-visualize natin to guys, parang 'di ba nakakita ka na ng array, tapos may mga elements yan. So magsisimula siya sa pinakaunang index, tapos sunod hanggang makarating siya sa dulo. So kung titignan mo siya guys, para siyang bubuo ng straight line. Kaya siya tinawag na linear search. Okay? So ngayon gusto ko siyang ituro sa inyo kung paano natin siya kino-code at paano natin siya gagamitin. So syempre, para maturo ko siya, kailangan ko mag-demo sa inyo using codes. So guys, para makapag-umpisa na tayo, open na natin yung ating code editor. Ang gamit ko is Visual Studio Code. At as you can see guys, ready na yung aking C++ dito. Magta-type na lang ako ng code sa loob, okay? Pero bago ako mag-type ng code dito guys, meron muna akong gustong sabihin sa inyo. Since gagawa ako ng demonstration using linear search, so gagamit na tayo dito ng mga previous topic natin. So ililista ko dito para alam ninyo na kailangan aralin nyo muna to. So ito yung mga gagamitin nating mga topics dito. Number 1, kailangan alam mo na yung functions, parameters, and arguments. So nagawa na natin to ng video. Kung sinabaybayan mo yung tutorial series na to guys, definitely alam mo na yan. Pero kung nag-jump ka lang dito basta, I want you to know na kailangan mo munang panoorin yung mga video na to. So meron na ako niyan, lalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Una, yung functions, parameters, and arguments. Okay, gagamit tayo niyan dito sa example na to. Sumunod, kailangan alam mo din yung size of. Okay, yung size of na operator. Yung kung saan kinukuha natin yung size ng array. Ikatlo, gagamit tayo ng tinatawag na accessing array using for loop. So alam ko ito yung previous video natin. Or for loop through array. Ayan guys, itong mga topic na to, tatlo lang pala. Ayan, kailangan na pag-aralan mo na to para maintindihan mo ngayon yung topic natin. Okay, para magets mo yung gagamitin kong mga codes to demonstrate paano ginagawa yung list. So ngayon, simulan na natin. As you can see guys, meron tayo ditong main function. Itong integer main. Ang gagawin ko is gagamit tayo lang linear search. Diba? Pagka linear search, meron tayong pinapahanap na element. So lagay natin yung notes natin dito. Linear search, okay? Siya ay isang searching algorithm. Ang ginagawa niya is search for an element one by one like a straight line. So ito yung topic natin ngayon. So balik na tayo sa ating integer main function. Sa loob niyan, gagawa ako ng array. So, sabihin natin yung array na papagawa ko sa kanya is string array. Tapos sabihin natin yung pangalan ng array na to is membership. So kunyari meron tayong membership na string array. Tapos lagay mo yung box brackets and then naturo ko na to sa mga previous videos ko. Hindi natin ilalagay yung size. Equals. Anong mga ilalagay nating element dyan? Sabihin natin sa membership natin, meron tayong apat lang. Si Doji, si Alex, tapos si Sheena, and then another member is si Mika. Yan. Ito yung ating mga members. Meron tayong 4 elements sa ating membership na array. Sa for loop na to, kailangan natin yung size ng ating membership. Paano natin kinukuha yung size? Kung nyari, wala tayong nilagay na size dyan. So, meron tayong expression na ginagamit. So, ilalagay ko muna to sa variable. Integer size. Size na lang yung pangalan niya. Anong value niya? Yung size of. So, ang nilagay kong expression dito para makuha natin yung size ng membership is kunin mo yung size ng membership. Pag nakuha mo na, i-divide mo naman dun sa size kada isang element ni membership. Simulan mo sa 0. End of the statement. So, itong expression na to, ito yung ginagamit natin para makuha natin yung size ng isang array. So, nakapag-mention na tayo ng array. Tapos, nakapaglagay na rin tayo ng expression na pwede niyang sukatin yung size ng array. Ngayon, anong next natin? So, since we're talking about searching algorithm or linear search, magde-declare ako dito ng isang string. Okay? Sabihin natin, ito yung ating hinahanap. For example, sabihin natin, sobrang laki ng membership, di ba? Ang daming member dyan, hindi lang 4. So, meron akong ipahahanap sa'yo. Gusto ko malaman kung member ba dyan si Alex. End of the statement. So, nag-declare ako ng isang string variable. Ang pangalan ng variable is yung hinahanap natin. So, ang value niya si Alex. So, hinahanap natin si Alex. Gusto nating malaman kung si Alex ba ay member or kasali dun sa membership. So, ngayon, sabihin natin yung membership, sobrang dami niyan. Like, kayo 100, gano'n, di ba? So, kailangan natin ngayon makita. Gagamit tayo ngayon ng searching algorithm or yung tinatawag natin na linear search. Okay? Paano ngayon yan? So, ang gagawin natin guys, hindi natin siya i-code mismo dito sa loob ng main. Ang gagawin natin is gagawa tayo ng ibang function pa din. So, itong function na gagawin ko is integer function pa rin siya. Ano ibig sabihin kapag integer function? Ibig sabihin may ine-expect akong integer na return sa dulo. Gagawa ako ng isa pang function na integer. Ang pangalan nito is search members. Tapos, syempre, function yan. Meron niyang parenthesis at meron niyang block of code. So, gumawa ako.
Tapos dito guys, kailangan ko magpasa ng parameters. So yung parameters para siyang variable. Turo ko na sa inyo yan. So ano ba yung mga parameters na kailangan nating ipasa? Since ang mga involved na variable natin is string na membership, integer size, tsaka yung string na hinahanap natin, yan na yan din yung parameters na ipapasa natin guys. So sequential to. Kung ano yung nauna, sunod-sunod yan. So nauna si string membership. Okay, so mention mo dyan yung string membership. Ayan. Tapos dahil array yan, lalagyan natin yan box brackets, comma, and then yung sumunod is si integer size. So ipapasa natin yung parameter na membership array, papasa mo din yung size, and then ipapasa mo rin yung string na hinahanap natin. Ngayon, once na mapasa na natin yung mga parameters na yan, punta na tayo dun sa block of codes. Anong gusto nating ipagawa dito sa function na search member? Since nasa kanya na yung mga parameters, ito yung gusto kong gawin mo. Gagawa ako ng for loop dito. I-access natin yung mga array ni membership kasi meron tayong pinapahanap. So gagamit tayo ng for loop sa pag-access ng mga elements ni array na membership. So dito sa loob ng for loop, syempre mag-i-initialize ako ng variable integer I or index equals, syempre magsisimula yan sa 0, 0, 1, 2, 3. Ngayon, ano yung condition? Syempre yung condition natin, gusto natin na kung ilan yung members, ganun din karami yung loop natin. 'Di ba? Sa condition, depende kung ilang beses maglo-loop. Kaya ako gumamit nitong size of na operator. So para hindi na natin kailangan magbilang, gagawin na lang natin sa condition, lalagay mo si I, tapos hanggat si I is less than dun sa size, ayan, ito yung pinasa natin na parameter sa size, maglo-loop tayo. Ibig sabihin guys, kung ilan yung size, ganun din karaming beses magto-true itong for loop na condition. Tapos pagkatapos mag-loop, anong gagawin? Maglalagay ako ng post increment. Ngayon tapos na tayo sa condition ni for loop, syempre for loop yan, meron diyan sarili niyang block of codes. Okay? Sa block of codes ni for loop, gusto natin na every time na mag-loop tayo, meron tayong ilalagay na if na condition. Anong if? Anong gusto mong mangyari? If, kapag kasi memberships, lagyan mo ng box brackets. Kapag yung value niya with its current index is naging equal dun sa hinahanap natin, gusto ko ganito yung gagawin mo. Magre-return ka ng I. Okay? Sabihin, i-return mo yung index din mismo kung saang number mo siya nakita na yung membership is equals dun sa hinahanap natin. Ano ba hinahanap natin? Si Alex. Ngayon sabihin na natin na natapos na yung for loop. Kumbaga na-access niya na lahat itong mga elements. Wala siyang nakita na member na equal dun sa hinahanap mo. So lalabas ngayon tayo ng for loop. Diba? Lalabas tayo dyan. Ngayon, ang gusto ko, pag wala ka nakita, i-return mo yung -1. End of the statement. Ngayon, clarification. Kailan mag-execute yung return I? Kapag ka nag-true yung condition ng if statement na meron siyang nakitang member na equal dun sa hinahanap natin, which is yung Alex. Pero kung wala, ibig sabihin hindi ito mag-true, matatapos yung loop natin, magre-return -1 tayo. Ibig sabihin, wala siyang nakita. So guys, papaliwanag ko lang ng mas malalim pa. So gumawa tayo ng iba pang function na search member yung pangalan, integer function to. Kaya siya naging integer kasi meron tayong i-return na mga integer pagkatapos niyang mag-run. Pinasa natin yung mga parameters, ayan. Kasi meron tatlong variable na involved. Yung membership, yung size, at saka yung hinahanap natin. Pinasa natin si string membership, si size, at saka yung string na hinahanap natin. Ngayon guys, gumawa ako ng for loop. Kasi itong function na to, ito yung magiging search algorithm natin or linear search natin. Ang purpose ko, ba't ako gumawa ng for loop is, gusto ko na ma-check niya isa-isa. Diba? Kasi nga meron tayong hinahanap. So maglo-loop siya, gusto ko i-check niya isa-isa yung elements para makita niya yung hinahanap natin. Anong pinagawa natin sa kanya? Nag-declare tayo ng condition na index or I, nagsimula sa 0. Simula ka kay Doji. Ito yung 0 sa indexing, diba? Tapos itong condition, ito yung magde-determine kung ilang beses maglo-loop. So alam nyo na yan. So ang ginawa natin, dinepende natin yung loop sa size ng array. Kaya natin minention tong expression na to para ma-determine yung code natin yung size. Ngayon, kung ilan yung size, ganun din karami yung loop. Therefore, kung ilan yung element dito, so lahat yan madadaanan ng for loop. Tapos kada maglo-loop yan guys, tataas yung index. Kung magsisimula tayo sa 0, so sa next loop niyan, dahil magpo-post increment, 1 na yan. Sa ikatlong loop, 2 na yan. Tapos ang gusto natin mangyari, kada maglo-loop ka, gusto ko i-check mo tong condition na to. Kung yung membership at its current index, sa unang for loop niya, ano yung current index? 0. Pag siya ay equal dun sa hinahanap natin na variable, which is Alex, mag-return ka ng I. Ano yon? I-return mo yung current index kung anong number mo siya nakita. Pero kung natapos ng mag-loop, wala kang nakita, hindi nag-activate itong if statement na to, hindi rin magra-run yung return I. Therefore, ang mangyayari matatapos yung for loop, ang i-return niya is itong -1, which means wala siyang nakita. Okay? So, lagyan nga natin ng comment. Kapag ka-return I, may nakita siya. Pag -1, walang nakita. Kuha ninyo. So, ngayon, eto na yung ating magsisilbing linear search. Paano natin to ngayon pagaganahin? So, gagana to guys kapag tinawag natin siya sa loob ng main function.
function. Ito yung entry point natin. Hindi naman magra-run to kung hindi natin to i-mention. Ang magra-run lagi is yung function na merong pangalan na main. Nakuha ninyo? So ngayon, paano natin gagamitin yung linear search natin? So ganito guys. Since nabigay na natin lahat ng details dito sa main function, nabigay na natin yung membership, ayan na yung mga member, ito na yung panukat kung gaano kalaki yung membership, tapos ito yung hinahanap namin. Si Alex, nasa na yan? Member ba yan? Kasali ba yan sa member? Ganon. So ngayon, ang gagawin natin para malaman natin, tatawagin natin yung function na ginawa natin na magsisilbing searching algorithm natin yon. So usually, kapag tinatawag natin yung function, ang ginagawa natin parang ganito, di ba? Search member, yan, tapos ginaganyan na lang natin. Pero this time guys, hindi pwedeng ganyan, okay? Bakit? Kasi hindi naman siya void na function na pwedeng ganito lang. Tatawagin mo lang, okay na. Siya ay isang integer na function, okay? Ibig sabihin, itong function na to guys, kapag tinawag natin to, ang end value niyan is integer. Kasi yun yung i-return niya. Kasi integer function siya, okay? So kung ilalagay mo ngayon siya dito sa main function mo, hindi pwedeng ganyan lang. Kailangan maglagay ka ng variable na integer dito sa loob ng main function mo kung saan mo ilalagay itong function na search member. Kasi integer yung huling value niyan, okay? Therefore, sabihin natin, ilalagay ko ngayon siya sa isang integer variable. Tapos sabihin natin, ang pangalan nitong integer na to is findings equals. Anong value nitong variable na to? Itong function na to. So, paano natin gagawin yon? Dito mo siya ngayon i-mention. Search member, then, ganyan. Okay guys, bakit natin siya nilagay sa isang integer variable na ang pangalan ay findings? Kasi pag nag-run tong function na to, ang huling value niyan is integer. It's either -1 or yung index. Bakit siya integer? Kasi integer function siya, oh. Int. So, ngayon na na-mention natin siya guys, bakit may error pa din may kulay red? Anong kulang? So, kung pinanood ninyo yung mga previous video natin, sinabi ko sa inyo yung rule ng parameters and arguments. Kapag ka sa declaration is meron tayong parameters na pinasa, kailangan din natin siyang ipasa as an argument kung tatawagin na natin yung function na ginawa natin. So dito, nag-declare tayo ng function, nagpasa tayo ng tatlong parameters, membership, size, tsaka yung hinahanap natin. Kailangan din natin ipasa ngayon dito yung arguments na membership, size, and hinahanap. So usually, yung example na ginawa ko dun is value siya, diba? Like parang ganyan, kunyari, membership. Pero dito guys, dahil declared na yung value or initialize na yung value, hindi na natin ilalagay yung value dito as an argument. Ang ipapasa mo na lang dito is yung mismong variable. So, lagay natin membership, ayan, tapos yung size, tapos yung hinahanap natin. O teka, bakit yung pinaka-variable na lang yung pinasa ko? Kasi guys, itong mga variable na to, eto na yung value niya given na, diba? Initialize na. Okay? Pero kung wala tayong ilalagay na ganyan, uburahin natin yan. So, syempre, ang ilalagay natin dito, yung value ng tatlo. Pero dahil dineclare na natin sa integer main yung value nilang tatlo, ipapasa na lang natin yung variable. Dahil yung variable, pag binuksan mo, yung value din yung laman, which is the arguments. Okay guys, so eto na. Di na-mention na natin yung ating searching algorithm na linear search. Pinasa na natin yung arguments. So, eto yung mga involved na data. Meron akong membership. Eto sila. Eto yung size. Eto yung hinahanap ko naman, si Alex. So, ngayon guys, ang tanong, ano natin malalaman? Ganito guys, simple lang. Di ipiprint natin, di ba? Ipapadisplay natin sa kanya. Pero bago natin i-display, since merong dalawang decision dito, nakita mo ba o hindi? So, again, anong principle? Meron na naman tayong choices. So, ganito yan guys. Dahil meron dalawang choices, if, else yan. Naalala ninyo. So, lalagay tayo ng if. Lagay ka ng condition. If kapag kayong magiging value nitong findings na variable natin, lagay natin dito. Kapag kayong value niya is not equal to -1, sabihin yung value niya is hindi -1. Therefore, meron siyang nakita. May pinasa siyang index. Gusto ko, dahil may nakita ka, ika-character out natin yung salitang siya ay member. Diba? Bakit? Nakita ako siya eh. Lagay mo ngayon yung nasa index. Tapos may mention ngayon natin dito yung findings. Bakit yung findings? Kasi dun mapapasa yung index kung saan siya nakita itong return I. Okay, nakuha ninyo. So pagka-print ng findings, maglagay tayo dyan ng end line. Dahil if else yan, so meron pa yung else dito. Else naman, papaano kung ang nakuha natin is equal to -1? Sabihin, -1 yung pinasa niya. Di else, kapag ka -1 yung nakuha mo, ito yung i-print mo, character out. Sabihin, -1, wala ako nakita. Na-for loop ko na lahat, na-check ko na. Wala ako nakitang member na equal dun sa hinahanap mo, which is si Alex. Ika-character out niya ngayon yung hindi siya member. Okay? And then, end of the statement. So, kung iraran natin to ngayon, makukuha na natin yung sagot. Kung pinapahanap natin si Alex, tapos ito yung ating memberships. So, pag niran natin to guys, dapat magpiprint yung siya ay member. Diba? Kasi nandito si Alex sa membership. Nasa index 1. Okay? So, lalagay ko na naman yung indexing para maalala ninyo. Tandaan ninyo guys na yung index natin is nagsisimula sa 0. Okay? Ngayon, si Doji, siya ay nasa index 0. Si
si Alex nasa index 1, si Sheena nasa index 2, si Mika is nasa index 3. Okay? Kaya ang mangyayari, pag niran natin to, pinahanap natin si Alex, makikita niya yan. Nasa index 1. Diba? Gamit itong ating linear search o itong searching algorithm na ginawa natin. Sige nga, patunayan natin, iraran ko guys. Ayan, nakita ninyo? Siya ay member. Nasa index 1. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong na-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. O, diba? Eh kung kunyari, papalitan ko yung pinapahanap natin. Sabihin natin, ang ipapahanap natin ngayon is si Mika. Hanapin mo nga si Mika. Member ba to? Si Mika? Siyempre, alam natin na member yan. Nasa index 3. So, pag niran natin to, makikita niya. Sabihin niya, member yan. Nasa index 3. Diba? Nakita ninyo, siya ay member. Nasa index 3. Eh, paano kung magpapahanap tayo ng wala sa membership? Diba? Si Doji, Alex, Sheena, at si Mika. So, ipahanap natin sa membership si Budoy. Si Budoy, hindi siya kasama sa membership. Pero ipahanap natin siya. Iran natin. Ayan guys, nakita ninyo? So, ang lumabas, hindi siya member. Hindi naman talaga member si Budoy. So guys, ito yung isa sa mga paraan kung paano natin ginagamit yung linear search. Okay? O yung ating searching algorithms. So, sana may naintindihan kayo. Alam ko na medyo mahaba-haba na tong code na to at medyo marami na tayong dinawit na mga control structure. Kaya nga natin pinag-aralan muna yung mga fundamentals. That's also one of the reason kung bakit ko unang pinag-aralan yung function. Dinaanan ko siya bago ko tinuloy yung array kasi sigurado ako na madadaanan natin siya sa linear search. Okay guys, sana may natutunan kayo. And kung meron kayo natutunan, please don't forget to like and subscribe. And see you on my next tutorial. Binary search naman yung aaralin natin.